Kahit pumayag ng Iran na padaanin ng Pilipinas sa Strait of Hormuz, hindi raw nito agad mapapababa ang presyo ng langis. Ayon po yan sa Department of Energy. Mangyayari na nga ba ang itinuturing na worst-case scenario dahil sa walang prenong oil price hike? Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Pwedeng trumipli ang presyo ng diesel sa susunod na buwan at sumampa na sa 163 pesos kada litro ang average na presyo. Isa yan sa mga worst case scenario na ipinakita sa Senado ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development sakaling umabot sa $200 per barrel ang 180-day average cost ng krudo. Pero ngayong Martes, posibleng umabot na sa 165 pesos ang kada litro ng diesel. Dahil aakyat na naman ng hanggang 19 pesos ang kada litro nito batay sa pagtaya ng mga source sa oil industry. Isa pang nakikita ng DepDev, sisipa ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. I think that's what we should be most concerned about because that inflation has a big impact, as I will describe later, on overall welfare of ordinary Filipinos. We return to the high inflation. We could potentially return to the high inflation in early months of last year, and that's what we would need to prevent. Hawak na alas ngayon ng pamahalaan ang pagpayag ng Iran na makapaglayag ang Pilipinas sa Strait of Hormuz kung saan dumaraan ang 20% ng krudo sa buong mundo. Pero paglilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin sa kanyang Facebook post, hindi niyan mapabababa kaagad ang presyo ng langis sa Pilipinas. Ang nakuha kasi ng Pilipinas sa Iran ay safe at preferential access. Ibig sabihin, mababawasan ang banta na magkaproblema sa supply ng langis ang Pilipinas, mapoprotektahan ang mga barkong papunta sa Pilipinas at masisiguro ang kaligtasan ng mga marinong Pilipino. Pero wala raw saysay yan kung hindi naman mapabababa ang presyo ng langis sa bansa ayon sa grupong Manibela. Pabigat pa rin ito sa amin, kalbaryo pa rin ito sa amin. Baka naman may makukuhanan pa tayo na hindi lang sa Iran na mas mababa ang presyo. Gusto ring malaman ng Manibela kung anong barko ba na papuntang Pilipinas ang sinasabing padadaanin ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang tanong natin sa kanila, meron ba talagang biyahe na barko na pagmamay-ari ng mga Pilipino na umaangkat talaga ng langis sa Middle East para maapektuhan po yung ating supply ng petrolyo? Sa Senado, nagbabala si Senator Ping Lacson na posibleng umabot sa 320 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno kapag sinunod ng pamahalaan ang mga panawagang suspindihin hindi lang ang excise tax kundi pati ang VAT o Value Added Tax sa langis. Papalo tayo ng mga 320 plus billion kung pati yung VAT isususpend dahil sa krisis. So dapat pag-aralan mabuti ito ng ating mga economic managers na Malacanang yung paano kalang isuspender yung VAT. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.